para sa mga hindi pa po, yung bago pa lang dyan, sa totoo lang, na kay M ang problema. Bakit siya pumayag sa isang reactor niya at tirahin niya itong si Perla, na wala naman sang alam. Di ko alam, pati ako, tinitira, di ko alam, kasi di man ako nanonood sa kanya. Ayan, no? So, kaya ako lumabas ngayon dahil naawa na ako kay Perla at saka si Derek Noel Wells, So, meron siyang mga doon sa mga comment na yan. Lumabas ako, sabi ko yung totoo. So, ito na po yun. Bawal ang beneficiary nakikialam. Masyado na malaki ang ulo. Pati sponsor, di ba? So, napansin na namin, kaya pag-usapan natin yan kung ano meron ugali ni Medit. So, alam niyo si Kuya Brooks ay, actually kami may mga alam kami sa ugali talaga ni Medit. Pero, nung pinutol na, pinahinto na, actually, nag-ano din si Danny ng opinion kay Kuya Brooks. Sabi niya, ganito. So, sabi ni Kuya Brooks, ihinto mo na. Kung hindi ka naman masaya, stop mo na. Kasi may nakitaan yung magpinsan kung ano merong ugali. So para pa, hindi na sa masaya. O yan yung mga iba dyan, nakala nila, di ba? Bakit biglang hinto? May dahilan. Nung ko pa sinasabi, may dahilan. At saka kung Kuya Brooks, at saka kung maninira tayo ng kay M, noon pa. Noon pa sana namin ginawa yun. Okay. Kasi una-una si Ma'am Anarita Reyes. Lumabas na. Okay, lumabas na ha. O meron ba kayong narinig sa akin about dun kay Medit para pag-usapan? Pag nag-live ako para tirahin ko siya o ano man sasabihin ko na ikakasama sa kanya, di ba? Wala. Pero saan nagsimula? Bakit umalis ang mga yun? Naramdaman nila at nakita nila kung ano meron ugali itong si M. Pero ako, tahimik lang din. Kasi napag-usapan din namin yun na hayaan mo na mismo sila ang makadiscover. Okay, ngayon, ito na ngayon to. Ito na yung totoo. Isang bulat na natin to para matahimik na. Kasi ito bigay yung kampo ni M. Pero alam ko na kung anong meron ugali niya. Pero hindi ko yan sinasabi sa mga live ko. Ayaw kong masira si Medit. Ando pa rin respeto ko sa kanya. Kaya lang itong lumalabas yan sa huli, yung isa, si Perla, naawa kami. Lagi na lang, bakit lumabas pa ulit? Ayun, kung may go signal itong si M, yung sa reactor niya, doon sa nasira. Dapat, wala na dapat yun. Hindi na dapat, tapos na yun Kaya yung reactor na yan, ingat-ingat din sa pananalita kasi marami din sasaktan. Hindi naman totoo ang sinasabi nyo. Ito ngayon, may ebidensya tayo. O yan, nagapak sa mukha nyo ito. Wala siyang kinalumba. Wala siyang sinasabing scammer. Hindi. Totoo sinasabi ni Perla. Perla, huwag ka mag-alala. Ito, kami na mismo ang naglinis sa pangalan mo. At nandito sa listahan, ang sinasabi ni M na yung nasa hinahanapan, nasa ng 90,000. Ito na yun. Ito na yung katotohanan. Wala kang kinopit o ano man sinasabi nila sa kabila. Sinisiraan ka lang nila. Ayaw pang tapusin kasi. Tapos na yun. Pinagbati ko na kayo. O ayaw pang tumigil tong isa. Itong si M. Nakampo ni M. Pinag-usapan namin ni Dan yan. At ang usap din sila ni Hinsa niya. Tungkol dyan. Itutuloy ba o stop na? Ang naging problema sa mag-insan, may sariling diskarte itong si M. At ayaw nila pangunahan. Sino baga ang beneficiary? Alam niyo naman, di ba? Si M. Pero pag nagpintuhan sila, nag-uusap-usap sila, andun yung mas tumataas yung parang siya yung masunod. Parang siya masunod, no? Parang gano'n nagbaga. Mahilig sa singit-singit. Ayaw ni Rab ng gano'n. Pinapangunahan si Rab. Una na yung ginawa ng una. Direct sa sponsor. So, Paul na siya doon. Pero mabait si Rab. Pinabayaan siya. Mabait yung mag-insan. Pero di alam itong si M na naiinis na sa kanya ito. Minsan bigla na lang susulpot doon sa diet. Na wala namang pasabi. Rab, yan ako. Punta ko dyan. Walang ganun. Basta na susulpot.
alam nga naman, paalisin pa ni Rab dyan. Hindi naman ganun si Rab. Mabait naman yung bata niyan. So ayaw na ayaw ng ganun. Estilo niya. So hindi lang isang beses o hindi lang maraming beses. Tapos nag-aapura mag-vlog. Kailan kayo pupunta dito? Diba? Ganito. Marami tayong mga nalalaman dahil si Kalingap Dan. Tinatanong ko yan. Ayaw nga niya magsalita. Ayaw nga niya magsabi. Ganun kabait si Dan. Ayaw kayong lukuhin ni Dan. Nanonood kayong wala sa wish you. Ano ba yun? Dahil meron na siyang nakikita hindi maganda sa pag-uugali. Minit, para alam mo din kung ano ikaw meron noon. Ngayon, sana wala man tayong sinasabing masama sa'yo. Kung ano lang totoo. Yun, no? So, siguro ngayon lang malaman ito na, ayan, pasensya na, Kalingap Dan, kung masabi ko ito. Yun lang naman yung mga nakikita nila kay Minit. Doon sa, pag nag-uusap sila, parang may daming alam. Itong si M, tapos sasalita na pinangunahan yung, lalo na kay Rab. Yun, no? Yun yung pinag-usapan namin. Kaya, ang alam natin, ito sinasabi ko sa inyo. So, ayan, no? Ayan. Para sa mga, hindi pa po, yung bago pa lang dyan, sa totoo lang, na kay M ang problema. Bakit siya pumayag sa isang reactor niya, at tirahin niya itong si Perla, na wala naman sang alam. Di ko alam, pati ako, tinitira, di ko alam. Kasi di man ako nanonood sa kanya. Ayan, no? So, kaya ako lumabas ngayon dahil naawa na ako kay Perla at saka si Derek Noel Wells, So, meron siyang mga doon sa mga comment niyan. Lumabas ako, sabi ko yung totoo. So, ito na po yun. Sa tingin ko, tapos na ang usapin o issue ng 90,000. Ipinaliwanag na yan ni Ate Perla at mas lalong sinugundahan pa ni Kuya Brooks at Ate Rhea Olarte. Ibig sabihin, walang katotohanan po ang lumalabas o pinalalabas nila na scammer si Ate Perla. Lahat yan recorded at wala pong nangyaring anomalya pagdating sa paggastos ng pera. Kaya para sa kaalaman ng lahat, wala pong kasalanan si Ate Perla, siya po ay nagsasabi lamang ng katotohanan. At pinatunayan nga ng ating pong mga kasama na sila Kuya Brooks at Ate Rhea Olarte. Kasi kung hindi matatapos yung 90,000 na yan, aabonohan ko na. Ako na mag-aabono. Total, chicken lang sa akin yan. Parang 1 day old sa Quiapo. Chicken. Pero ganun pa man, masaya naman tayo sa naging hustisya para dito kay Ate Perla. Dito naman tayo pumunta sa problema na pinag-uusapan natin. Kay Medit, ang masasabi ko lang, hindi ko siya kilala na personal. Yung mga sinasabi po natin sa kanya ay base sa ating pong mga nakikitang negatibo, komento at mga napapanood. Ang mas nakakakilala sa kanya, kahit papano, yung mga taong nakasama niya dito mismo sa loob ng Kalingap. At sabi ko nga, the right person para magpatunay ng lahat ng mga yan ay walang iba kundi sila Kuya Brooks, sila Ate Rhea, yung mga iba pa nating kasama sa Kalingap. And most especially, Kalingap Dan. Satisfied naman tayo sa paliwanag ni Kuya Brooks. At nagpapasalamat tayo sapagkat siya po ay tumugon sa ating pong panawagan na magpaliwanag para sana sa ikaaayos ni Medit at ng sponsor na si Ate Perla. Pero higit pa dyan ang ating pong nalaman. Nabalitaan din natin na sila po ay ipinag-ayos na talaga noon pa man ni Kuya Brooks. Subalit, bakit ganito muli ang nangyari sa issue na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi nga maraming nakikialam. Maraming umiepal, maraming gustong pumatil at maraming gustong sumausaw. Lalo na dun sa mga reactor na ang alam lamang ay kumuda, subalit walang alam para maayos ang problema. Tandaan nyo, mga reactors o mga taga-suporta ni Medit, mga sponsor na tumutulong sa kanila, kung sinasabi nyo na sinusuportahan nyo si Medit at gusto nyo siyang tulungan, kayo ay nasa kanyang likuran, hindi nyo kailangan mag-sugarcoat. Hindi ibig sabihin na mahal mong isang tao ay puro pambobola lang ang gagawin mo.
Puro pagtatanggol lang ang gagawin mo, pero pag nakakakita ka ng mali, hindi mo pinupuna. Di ba? Yung isang reactor dyan, nagsasalita kayo ng mga bias, samantalang sa sarili nyo, kayo mismo, mga bias. Hindi nyo tinuturuan ng maayos si Medit. Hindi nyo tinuturuan si Medit na kung ano ang mga dapat niyang ikilos, kung ano yung dapat na baguhin niya sa sarili niya. Kaya siya lalong nababaon dyan sa kanyang karakter. Kaya siya lalong nababaon doon sa ugali na dapat niyang baguhin. Kasi wala kayong sinasabi. Lahat kayo, palay ang baon nyo. No? Dapat pala, total, panay naman ang baon nyo, dapat lumipat na kayo sa Japan. Ayaw nyo palang punayin si Medit eh. So anong ibig sabihin nun? Gusto nyo bang mapariwara lalo yung bata? Walang perpektong tao sa mundong ito. Totoo yan. Pero ang problema, kapag nanatili tayo doon sa ating pong mga maling ginagawa, ibang usapan na yan. Importante kasi yung pagbabago sa tao eh. Ngayon sasabihin mo, Direk Welsa, ikaw, ba't palagi mong pinupuna si Medit? Wala na ba kayong ma-content? Di ba bawal yan? Kung gusto mo talaga itama ang isang tao, pwede mo naman siyang kausapin. Ba't ko pa siya kakausapin? Eh di, baka ibang napag-usapan namin, baka alam mo naman, may pa-jump dit pa kayo dyan. Wala naman kaming pake. Baka maging didit pa yan pag nagkataon. Pag nakita ko ni Medit. Pwede naman ako usapin siya ng personal eh, ng private. Pero mas maganda na dito na. Alam mo kung bakit? Mas may chance pa kayong mga tuwiran dito sa social media. Kesa mag-private tayo, sinisiguro ko sa inyo, hindi kayo mananalo kapag personal tayong nag-usap. Mas marami kayong dapat ipaliwanag kasi mas marami akong katanungan sa tunay na buhay. At sa tingin ko, hindi nyo kakayanin. Kaya nga, partida na nga. Dito na tayo sa social media nag-uusap. Pero hindi ibig sabihin na nasa social media tayo, hindi nyo siseryosohin kahit papano. May mga bagay na kailangan nyong harapin. Kailangan nyong sagutin. Kagaya ng kay Medit. Makinig ka. Hindi sa lahat ng oras, iisipin mo na tama ka. May mga tao lang talaga na mababait na hindi ka pinapansin, na ayaw kang masaktan, ayaw magsalita ng masama sa'yo, ayaw sabihin yung totoo, sapagkat ayaw kanilang masaktan, ayaw kanilang masira. Sasabihin ng ibang reactor mo, sinisira ka lamang. Hindi yan pinapansin ni Bunso Medit kasi nga, paninira lang ang gusto nila. Correction, paninira. Sa totoo lang, lahat ng bagay na pinupunan natin, yung nakikita nating sira na. Sapagkat mainit sa ating mga mata yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi maganda. Mga reactor Medit, sa susunod, huwag kayong nagiinom. Sa susunod, matulog kayo na mahimbing. Huwag kayong magpupuyat kasi kung ano-ano na ang sinasabi nyo. Nag-hallucinate na kayo, imbis na turuan nyo ng maayos itong inyong sinusuportahan na si Medit para makapagbago. Walang perpekto pero pwedeng magbago. Lahat tayo, unti-unti gawin natin para sa ikabubuti ng lahat. Kaso hindi nyo ginagawa. Kaya nga, may mga tao na nagpapaalala sa inyo. Hindi porket sinabi ni Kuya Brooks na ganito ang ugali ni Medit. Hindi porket sinabi ni Kuya Brooks na ang may problema ay si Medit, ay gusto siyang sirain, gusto siyang atakihin. Hindi ganun yun. May mga bagay lang na kailangan mong sabihin dun sa tao nang may katapatan para ma-realize niya kung ano ang pagkukulang sa kanyang sarili at baka sakali na mayroon pang room for change, room for improvement. Kung ako sa iyo, Medit, sagutin mo lahat, once and for all, lahat ng mga ibinabato sa iyo. Pati yung pag-uugali mo, pati yung mga ginagawa mo, sapagkat diyan mo lamang mapapatunayan kung ikaw ba talaga ay inosente, kung ikaw ay walang kasalanan. Sayang, representative ka pa naman ng school, ambassador, scholar. Pero kung ganitong klaseng mga issue araw-araw ang harapin mo at hindi mo sinasagot at patuloy na sumasabog sa iyong harapan, Medit, hindi na magiging maganda sa imahe ng eskwelahan na iyong pinapasukan at ganun din naman sa mga kabataan na iyong nire-representa. Hindi lamang yan. Alalahanin mo rin siyempre ang iyong mismong pamilya na hindi nila gugustuhin. Ang iyong pagkatao ay nahihila papunta dito sa bangin ng social media. May pagkakataon pa. Lahat ng sinabi nila Kuya Brooks, nila Ate Rhea Olarte, lahat ng pinupuna sa iyo, kila Kalingap Dan, kung bakit kayo nagkahiwalay, kung bakit nawala ang Dandit,
Lahat ng yan, huwag mong i-take as a negative. Kung hindi, gamitin mo yan para mas madali kang makapagbago at patunayan mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. Yun lang.